Sumama ka. Ah, hindi. Hello po. Hindi tayo guys sa ano. Smart na kaya. Meron tayong taga-tulak. Sa bawat sulok sa malalayong bayan, hindi hadlang ang layo para sa ating samahan. Kahit na lubak, bako-bako ang daan, ang aming layunin laging isasabayan. Ulan man ay bumuhos o hangin ay humampas, bagyo man ay dumaan, hindi kami aatras. Dahil may mga taong naghihintay ng yakap, kaya ang makina hinding-hindi titigil. Lakbay kalinga, right with purpose ang tawag, tulong na abot kamay, handog na wagas. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, ngiti ng kapwa ang aming gantimpala at langit. Lakbay kalinga, tuloy ang biyahe para sa'yo. Hindi ako magpapagas. Tulong na humahabol sa putik at baha, Hindi na ako magpapagas. asa ang aming Malapit lang pala yun. kahit anong pagsubok, hindi kami bibigay. Dahil ang Hindi ako magpapagas. pagtulong ay laging bukal sa buhay. Isang team, isang puso, isang hangarin, magbigay ligaya sa abot ng makakayarin. Walang iwanan sa hirap at ginhawa, ito ang aming tadhana. Lakbay kalinga, reach with purpose ang tawag, tulong na abot kamay, handog na wagas. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, ngiti ng kapwa ang aming gantimpala at langit. Lakbay kalinga, tuloy ang biyahe para sa'yo. Yan, magandang araw mga kalakbay kalinga, no? Welcome back po sa aming channel, no? Ngayon po ay maghahatid po muli tayo ng kaunting tulong sa isang pamilya dito sa Barangay Bantolinaw, Upper Calao, Quezon. Tara guys. Tayo na, let's go. Maghahatid tayo ng kaunting tulong dito mga boss. Dito sa Barangay Bantolinaw,
Kasama natin si Boss J 3.0. Kaya suporta ng kanyang bagong page. Kasama natin ng nagagandahang Lady Maestra. Yan o. Ma'am Lady. Dito. Pasok. Saan? Mga suki. Saan? Dito sa aming munting palasyo. Magandang araw po. Magandang araw po. Magandang umaga po, Nay. Wala tayong mic pala. Cellphone na lang. Ay, nando sa ano ko motor. Sa'yo na lang. Magandang araw po, Nay. Tuloy po kami. Wala tayong mic. Ano? Meron dun sana sa ano. Hello po, magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ano pong pangalan po ninyo? Buong pangalan po? Ano po? Jocelyn Rodio Banyares. Solo pa sa inyo? Jocelyn Rodio Banyares. Banyares. Jocelyn Banyares. Bali, ilang taon na po kayo? 43. 43. Kasi pa rin natin. Tapos po, ang inyo pong anak ay Tatlo po yan. Namatay yung panganay namin. ang Dalawa na lang. Ito po yung naging panganay ko. Tapos yung isa ko yung kawawalong taon lang. Nandiyan po sa layasan. Lalaki po. lalaki at babae ho ang naiwan. Ito na po ang panganay. Dito na po. Nawala na yung panganay namin. Tapos ang kasama niyo po dito, ito po yung sarili niyo pong bahay po ito. Opo. Ito po yung malawak ay tinanggal po yung kalahati kasi doon namatay yung asawa ko. Doon ko siya nagugulita ako siya lagi. Hindi ako makalimot. Siya nabagsak dito po sa kabilang ito. Ay, kaya po ito, bagong tayo na po itong bahay na Ito po yung bahay talaga. May kadugtong pa po ito hanggang doon. Tinanggal po yung kalahati kasi doon po siya nakuryente. Ay, pag po kwarto po namin yun at salas, nalaglag siya sa salas. Di tinanggal pati yung karugtong na kwarto kasi pag napapalampi ako doon, wawala na po ako. Nakakalimot. Naaalala niyo po. Napakabait po ng asawa ko. Mahal po kami mag-ina. Kaya pinatagkal ko po para lang makalimot ako. Ayaw ko rin naman pong umalis dito dahil nato lahat ng magagandang alaala namin. Ilang taon na po si tatay po nung na wala po siya? Kabe-birthday lang po niya ng 53. July 19 po nang mamatay siya. Taong ano po? 2025. Bago pa. Nagsimba lang po ako noon sa Tinambulan, maaga. Pagbalik ko po nandun na siya sa pinto namin nakabagsak. Wala po siyang kasama noon, walang nakakita. Wala po, nagsimba po lahat kaming mag-iina. Nainip daw po at wala pa kami kasi alas 5 na pong mahigit, wala pa kami. Umalis kami alas 8 kasi po yung sinimbang ko hanggang alas 2. Ay umulan, di kami nakabalik. Pumulot daw ng electric fan sa school kasi po wala yung bisyo. Dati po yung nag-iinom yun, nainom lagi na siyang inaatake, tinigil niya lahat ng bisyo niya. Naninimot na siya lang siya ng mga electric fan sa school para maalis yung inip niya. Pag naayos na niya, pinamimigay niya kung sino gusto. Ay nung araw na yun, wala na po siyang ma-repair. Palibasat wala pa kami. Pumulot daw po siya dun sa school ng 2 electric fan ay ilang araw na po nung maulan. Sa sobrang inip siguro, pinilit niyang repairin yun kahit basa. Ay siya po ay may atake sa puso. Pag po siya inaatake, nangingislig yung duda ko po. Doon siya bumagsak sa nire-repair niya. Sinabi po siyang inaatake sa puso. Ibig ko sabihin, pagdating niyo po rito, naandun pa po yung electric pa na... Pagdating po namin dyan sa harapan na malakat na yung mga anak ko, sabi, Mama, si Papa, nakabagsak. Hindi sanay naman po ako na inaatake kasi ang lupa po talaga namin sa Patag, may pispan po kami doon. Lagi po siya doon nabagsak. Kaya nasanay po ako na atake yung dahilan. Kaya yakapin po siya ng 2 kong anak. Sabi ko ako muna. Paglakdang ko po doon sa pinto, yung mukha niya nasa hamba na. Pagdampot ko, pinangislig ako.
Sabi ko, anak, kuryente na, ihagis ko po agad itong dalawa kong anak. Siya, naghingi na po ako ng tulong. Buhay pa po siya. Eh di kuryente ho talaga pala ang nakaano. Pero ang duda ko po inatake siya. Kasi po nung alis ko dito ng maga, siya po yung pinagbububong ng kapatid ko dyan sa sentro. Sabi niya, mahal, di yata ako makakapagbubong kasi maulan. Pag wag ka na munang magbubong. Pero plano po sana nung palusong sa pispa namin ay palibasa at pinagbubong ng kapatid ko, di magbububong na daw muna. Pag ikahumulaw, magbububong ako. Kayo ba, sisimba? Kasi pag humulaw din, at naulan po nun ay Sabado ng maga. Ngayon po, nanabo siya ng naligo. Tapos humulaw na pagkatapos niyang manabo. Kaya niya, mahal, tumila na, magbububong na ako, bahala ka na sa mga bata. Dinikitan po niya ako pero di niya ako yung hindi lumapat yung kamay niya. Sabi ko po, himala. Ngayon mo lang ako hindi hinarap kasi po yung pag naalis lagi ako niyayakap muna. Pero lagi po siyang may salitang, mahal, bahala ka na sa mga bata. Yun ang hindi nawala. Mahal, tumila na, bahala ka na sa mga bata. Himala. Ngayon mo lang ako hindi hinarot. Sabi kong ganyan. Tapos yun, pag alis po niya, umalis na rin kami mag-ina kasi nga tumila na. Yung pagbalik ko po ng 5, ng alas 6, hindi kasi kami agad nakabalik kahit tapos na yung simba ng alas 2 sa umuulan. Pagbalik ko po ng alas 6, yun na nga, ganun na siya. Kabagsak na. Bago pa lang po pala. Tapos nung malaman po namin na kuryente, nagingin akong saklolo, tinakbo na siya dito ng mga kapitbahay ko, dinala siya sa laba, dyan sa kalsada. Ay sabi, bawal daw pong iuwi hanggat walang malay. Nakatatlong lipat po sa kanya pag agaw-agaw. Ilipat niyo, subok na, inilipat. Yung pong patatlong lipat, huminga siya ng malalim. Sabi ko, salamat, buhay ang asawa ko. Yung pala po, huling hinga na niya. Tapos isinakay na rin namin. Sabi ko, kahit anong mangyari. Sabi po nung mga kapatid ko, wala na to si Lynn, wala na to. Hindi, nangyari na to nung inatapi siya na iniuwi natin. 5 tinakbuhan naming manggagamot po kasi noon, puro tinanggihan na siya. Pero hindi ako sumuko. Sabi ko, mabuboy ang asawa ko, may himala. Ipinalik po namin siya dito kasi nga wala na rin siya noon. 5 na ang pinagdalhan namin. Tinanggihan na siya lahat. Binalik namin. Siguro hindi ako susuko, may himala. Sabihin niyo pag nasa Bantulinaw na at dadapa ako sa simbahan. Tapos nung pong sigaw ako ng sigaw. Sabi ko, nasa Bantulinaw na ba tayo? Sabi po ng driver. Na ito na ate, nasa simbahan na tayo. Ay hawak ko po na yung ari ng asawa ko pag inaatake. Sabi ko, pakihawak ang ari ng asawa ko para maago pa siya. Ginawakan po ng driver. Yung tumakbo na po ako sa simbahan dyan. Lumuhod na po ako doon at dumapa ako ng himala. Yun, awa ng Diyos po. Nakakuha ng manggagamot na uli siya. So, nabuhay po uli siya. Kaya nung mangyari yung dito, sabi ko mabubuhay uli ang asawa ko. Minsan ang nangyari. Kaya iniuwi ko pa rin po siya pero wala na. Pagdating pong apad, 2 humawak sa kanya talaga daw wala na. Hindi, binalik na lang po namin siya. Pero inilaban niyo po talaga na itakbo po sa ospital. Hindi na po namin naparating ospital hanggang dito na lang sa labasan kasi wala na talaga. Tsaka hindi po ko po siya. Sabi po ng mga kapatid ko, nila na ang manggagamot na pinagdala natin. Wala na. Kasi ko, hindi ako susuko. Nangyari na yan minsan. Humingi lang ako ng himala sa simbahan na buhay siya. Hindi ako susuko. Sige, iuwi pa rin natin. Pero nasa labasan na po kami nun. Iko'y teka ate, kumbaga hanapin ko yung sagot sa sarili ko, hinipo ko po, pag-awa ko sa asawa ko, yelo na. Malamig na po. Yan, nagdesisyon na ako, bumalik na lang kami. Napakasakit. Ang wait po nung asawa ko, mahal na mahal ako. Pag nadating na po yun sa hapon, galing doon sa pispa namin, nasa harapan pa lang yun, mahal ko, nagmerienda ka na ba? Kung hindi pa, kasi nasa school pa yung mga anak mo. Yayakapin lang ako natahalikan, mahal, lalabas mo na ako. Pagbalik nung binili na niya ako ng paborito kong merienda. Kaya hindi ko po matanggap. Gusto ko na rin po sumunod. Nilalamanan ko lang dahil sa mga anak ko. Tapos po nangyari pa, nung lagi siyang inaatake, di binubuhat ko po siyang mag-isa dun sa pispan. Sobrang bigat po't malaking lalaki na yan po sa picture. Hanggang liig niya lang ako, tsaka macho siya. Pinipilit ko siyang buhatin, wala akong kapitbahay doon. Pinipilit ko siyang iangat sa kama. Nalaglag po yung IUD ko. Maraming nagsabi na ipa-check up ko sa bayan dahil delikado yun, pero hindi ko ginawa dahil
pinukus ko po yung sarili ko sa pag-abet sa kanya at pag po siya ay inaatake na i-stroke. Naging abala ako sa kanya, yung sinusubuan ko, binibihisan ko, nilalabaran ko. Yung pag po buting malaki, pinapadumi ko siya sa timba. Buti po at yung harapan namin ay dagat, nilulublob ko na lang doon. Lahat po tiniis ko yun. Kinaya ko, sabi ko, mahalaga buhay. Kasi po wala akong mahingin tulong sa pamilya niya at lahat nasa Mayong Volcano. Siya lang po ang naligaw na nag-iisa dito. Ay, ibig po sabihin, siya po talaga hindi po taga rito. Mayong Pero Volcano kayo po, taga rito po ako, taga rito Lopez, po Quezon kayo. po ako nagmula. Napapunta lang po siya dyan sa ibaba kasi nag-abiyad siya ng pispan at palaisdaan nung kapatid niya at namatay na po yung asawang seaman. Kaya anong po kaya pag nai-stroke siya talaga po sinulo ko lahat. Kaya nalaglag po yung IUD ko. Tapos pag nagbabalukad po kami noon at hindi nga niya kaya, para lang ko lumaki yung kita dahil 3K po yung maintenance niya. Tumutulong po ako doon sa maglulukad namin paghakot ng nyug. Nakaawak ako sa ganitong anak ko. Hawak ko yung kalahating sakong nyug na baak. Ito namang anak ko, 2 tigli 5 kilo yung bigas yung laman nung yung anong yun po ay dalawang hawak niya 5 kilo na yung kabaak na nyug. Ako'y kalahating sako. Tapos yung bunso ko, bantay naman doon sa asawa ko kasi nga stroke yung pag inatake. Tapos tumutulong din po ako pagtitigkal. Naabot kami mag-ina ng hanggang alas 3 ng madaling araw. Para yung imbes na 5K yung napapunta sa mga pinaglukad ko, maging 4 na lang. Kasi tumulong kami yun. Hanggang sa lumala po ng lumala yung pagka ng matris ko. Kaya ngayong namatay yung asawa ko, ako na yung tumatabo, ako na lahat. Kaya ito ngayon po, dinudugo ako. 20 araw na po. Ibig po sabihin, may condition din po kayong pampisikal. Dinudugo po ako pag Hindi po, nagbubuhat. nanay, ibig po sabihin yung physical. Mayroon po sa inyong hindi normal. Hindi po ako Yung- nakakakita baga. Yan po ay talagang sadya po na wala po kayo. Dalaga pa po ako nang mawala ng paningin na sira po ito sa maling papatak ng doktor. Sore eyes lang po ang naging sakit ko at nagtrabaho po ako sa pabrika ng mga kabayo. Ay hanggang alas 10 po ako nag-overtime, naghihilamos ako, napasma siya ay po ay naging sore eyes. Ngayon po ay ako'y nagpagamot na nabigyan po ako ng maling papatak. Kumbaga para sa glaucoma, yung sore eyes lang sana. Nung pumunta po kami sa malaking ospital sa Manila, ang hato lahat po ay naluto daw ng maling patak. Kaya talagang totally po, wala na po kayong Wala na makita. po. Ano na lang po, parang silaw ako sa ilaw. Tapos yung baga pong picture no, na pag tayo nagpa-picture ay yung may negative. Ganun po ang Yung inyong maliliit paningin. na tao na kita natin, yun na lang po ang nakikita ko. Pero awa naman po sa Diyos, ng Diyos sa tagal ng panahon, gamay ko na po lahat ng gawain. Sanay na rin po naman ako. Tsaka, Ano pong hanap buhay niyo po ngayon kung kakayo na lang po? kapag po may nagpapagamas na kapamilya na kakilala ko, nagagamas po kami mag-iina. Tapos binibigyan-bigyan naman po ako nung 3 kong bayaw na taga Mayong Volcano nung buhay pa po yung mister ko, lagi nang nagbibigay sa amin yung 3 yun. Lalo na po at pag na-stroke yung asawa ko, yung maintenance. Ay nito pong mamatay, di lalo nila akong sinuportahan kami. Pero ilang buwan lang po dahil yung pong 2 kong bayaw ay nagkaroon din ng matinding problema. Kaya ang nagbibigay na lang po sa amin ngayon ay yung isa, yung sima na lang. Kaya lang palibhasa po, malaki ang naging problema ng 2 kong bayaw. Sinusuportahan din niya yung 2 kong bayaw kasi nagkaroon po ng may sakit sila sa doktor na ay sa ospital po na milyon na ang gastos. Kaya apektado po kami halos. Ano na lang, kung kailan lang kami mabigyan. Kaya pa po pag may nagpapagamas, gagamas kaming mag-iina para lang mairaos namin yung pang-araw-araw namin. Pero po itong mga anak niyo po ba ay nag-aaral pa? Opo. Nag-aaral po. Mm. Anong grade na po ni rin ito pong panganay? Grade 5 po ito pagpasok, tapos yung bunso ay grade 3. Ay, Tuloy-tuloy naman po nakapasok. Opo. Ay, ang ngayon nga po pasukan, ang gusto ng bayaw ko, kunin na, binibigyan niya po kami buwan-buwan. Kaya lang, nung makita po niya nitong mag-video ko na payat nito, ate, bakit ang payat na ng mga bata? Kasi nga, yung tubig sa kalapit namin bumba, wala nang laman. Dumadayo na kami sa malayong balo na napakalalim. Kaya doon sila namamayat. Ay di, ang sabi po ng bayaw ko,
Sila lang po ang nagtatabo. Kami po mag-iina. Ako po yung timbang malaki. Ito yung maliit. Ay, sama-sama po kayo. Opo. Saan banda po rito? Malayo po. Lalim na. Ang Malayo. nakakahirap po sa amin, napakalalim. Ang layo po ng hinihila namin ganung kawayan. Bago Tapos po timbang maliit pa. bago po makapuno. Opo. Ay kapag po na ando na sa labi yung timba, dinudugo na ako kasi nga po nalaglagan ako ng IUD. Eh, bago naman ho makarating dito, yun, gagasino lang naman ho kung halimbawa 3 timba lang ho ang inyong nadadala Nakakailang dito. Ano hakot ho? po kami, 3 hakot kami, 5, ganyan. At dahil siyempre kailangan po bagay CR, malakas sa CR. Kaya ganun po ang nangyayari. Ay, Wala pong extra kahit pong, halimbawa ganito po, wala pong dumating na ano, wala pong extrang trabaho na pwede po sa inyo, ano ho. wala po. Dati po nung masawa ako ng mister ko, ako'y nagpaparipa, may mga negosyo po ako kahit ako'y walang paningin, nag-alaga rin po ako ng mga pamangkin. Ay nung maasawa po niya ako, pinatigil na niya ako. Pero kung sa negosyo po, marami po akong alam na negosyo. Nung dalaga pa po ako, kahit ako ganito, marami po akong hawak na estudyanteng nagtitinda sa school, 8 po. Ay dahil nga nag-asawa ako, pinatigil ako ng asawa ko na. Ngayon naman, Dahil siya na po talaga nasuporta. Eh, ngayon naman kung- po, gustuhin kong mambalikan yung mga negosyo ko noon. Siyempre, yung pinapadala sa akin ng bayaw ko, halos inilalaan na lang namin sa pagkain. Kulang pa nga kasi nga may sinusuportahan din siyang iba. Pero hindi naman po kayo, halimbawa po sa loob ng isang araw, di naman po nagkukulang yung pagkain po, halimbawa nakakain naman po kayo ng 3 beses sa isang Ang araw. nangyayari po yan, may mga kapatid po ako dyan sa labas. Hindi ko na po napapakain yung mga anak ko dito kasi pinakain na daw sila ni Tita Mila, ni Tita Isil. Ganun po ang nangyayari. Kaya hindi rin po naman nagugutom. At pag nasa kanila po, pinapakain na pong gayon. Oo, at nandyan po lang ang kapatid kong iba. Kaya lang po, ang mga kapatid ko dyan, may mga tindahan po. Ang problema naman, syempre mga babae, yung kumbaga dala po sila ng asawa, nakakahiya din po baga na dumaing. Kaya po, pagaya na alam kong may kumisan lumulusong kami, angkat ako ng hipon, ibibenta namin, isda. Kahit po kasi nung asawa ko yung buhay, para na-stroke, gano'n na yung ginagawa namin mag-ina. Magpapa-order ako ng mga hipon at isda. Bali, ang kasama niyo po na nanay dito, ito po yung nanay niyo po. Hindi po yan dito, sa Sariaya po yan, Ah, nag-uwi Sariaya. lang po at PP out. Kaya po narito. Pero kung halimbawa po, di talaga kayo lang po talaga Kayo lang po tatlo. talaga. Hindi na. Palis na rin po yan pag Paalis nag-uwi na rin po out. kayo. Tapos ito puti ang problema ko pa, ito'y paluwas na ngayon sa Laguna kasi po dumura po siya ng dugo dahil sa katatabo. Sino pong mag-aano po sa kanya? Ito po, Mag-aalaga? dumura po ito ng dugo sa katatabo kaya pinapupunta ko na po muna doon sa mga pamangkin ko sa Laguna. Sila po muna ang mga ngalaga. Doon na po yan papasok. Iwan ko po dahil sabi ko nga po kung nasa piling ko, tulad yung dumura na siya ng dugo, 2 weeks na. Paano po kung lumala? Paano lalo? Tapos dinudugo din ako. Paano na? Kaya masakit man po nga palayo sa akin itong panganay ko, titiisin ko. At tapos ang gusto po ng bayaw ko at nalaman nga niya ang nangyayari. Doon na po ito niya pag-aaralin sa poder niya. Tuturing daw naman niya ang tunay na anak. Pag-aaralin niya. Kaya lang po, mapapalayo sa akin. Eh, ganun lang po. Titibayan ko na lang po ang loob ko. Ang magiging kasama ko yung bunso ko. Para lang po sa mapaganda itong panganay ko. Ganun nga po yun. Kasi kung halimbawa papabuti naman po siya doon at makakapag-aral din po naman. Pero ganun po talagang kailangan ko po titiisin sana po. tong anak ko kasi sila na lang po yung alaala sa akin ng asawa ko. Lalo't hindi pa po ako makarecover. Napakasakit po. Bawat araw po, bawat gising ko, bawat tulog ko. Hindi ko po makalimutan talaga yung asawa ko sa pagmamahal na at pag-aalagang binigay niya sa akin. Siya po yung naging mata ko, naging lakas ko. Kaya ang sakit tanggapin na bakit siya kinuha. Napakabuti pong tao. Napakabuting manugang. Nung buhay pa po ang tatay kong nagdudumi na sa short, siya po ang nag-aasikaso. Siya ang nagpapaligo. Kaya ang sakit po na bakit siya pa ang kinuha. Yun po ang hindi ko matanggap. Marami naman diyang masamang tao. Bakit siya pa? Eh, minsan po ay hindi niya sinukat ang kalagayan ko. Sobra-sobra po ang pampamahal na ibinigay niya sa akin. Kaya sabi ko nga, kahit po ako hindi nakakakita,
Masaya na din ako dahil binigyan ako ng asawang mahal na mahal ako. Yung pala babawiin din. Tapos bigla pa po, biglang-bigla dahil nga ganun. Pagdating ko, sumimba lang ako, wala na. Sabi ko nga po sa Diyos, sana na-stroke na lang ng tuluyan yung asawa ko. Habang buhay akong mag-aalaga sa kanya, titiisin ko, kakayanin ko. At least kasama ko siya, namin. Kasi siya yung magbibigay lakas sa akin. Tulad ngayon. Paano po ako magiging malakas na wala na yung taong nagiging matatlakas ko buong buhay ko? Wala nang magkaganito ako. Yung hirap po lumaban. Sabi ko nga, sana makaya ko pa. Kakayanin niyo pong pilit kasi po may anak po kayo eh. Kayo po ay may mga anak. At yan po yung magiging lakas niyo. Kasi pagka naging mahina kayo, yung mga anak niyo naman, ang kung paano kasi sila'y maliliit pa. Hinanakit ko po ang daming tao dyan, ang nagiinom, nagsasabo, nanliluloko ang mga asawa ko po lahat na. Nasa kanya na lahat ng katangian. Bakit siya pa? Isa lang po ang naging problema ko doon, yung pag napasobra siya ng lasing, nagkakagilas, pero matagal na po naman niya yung pinigil. Kasi nga ayaw na rin niya akong ma-stress at alam niya na nalampas siya. Kaya sabi ko sana na-stroke na lang po siya, kaya kong alagaan kahit nung hirap. Sabi nga daw po, lahat po nangyayari ay may magandang dahilan. Maaring hindi niyo po alam sa ngayon, pero darating po yung araw na malalaman niyo kung bakit. Nung pong yun ay na-stroke, hindi man lang ako nagreklamo na inaalagaan ko siya kasi buhay siya, kasama ko, kasi sa kayo ko. Kasi tulad po ngayon, ay Hindi na siya mahihirapan po namin nahihirapan. kayo. Hindi na po ako nahihirapan. Bago po po ano, dahil sa bago pa. Ito po yung bunso ko. Kaya nga ako lagi naluwas ma'am ng sariyaya. Luwas na po ito, anak. Ingat ka doon, anak. Sorry, ha. Kaya ako lagi paalis-alis. Ay kung magsasama-sama kami, balik kami Sayawan kitang ibigay sa Laguna. Nalala ko kay anak ko. Tumuka ka na dito ng tugo ka. Tatapo, ayaw ko lumala. Lalo yung sakit mo. Tatawarin mo po na. Hindi naman tayo maghihiwalay kasi nawala si Papa. Alam niyo naman, mula pagkabata, di ko kayo binasa sa iba. Kahit di ako nakakakita. Kahit isa man lang, di ko kayo pinalagaan sa mga kilainay, sa mga kapatid ko. Lumaki kayo, lumagis ako kayong tinaguyod. Kami lang si Papa. Kung ibibigay kita ngayong patawarin, bukabuhan na ka. Wala yung pagsuka mo ng tungko kung lagi ka pa rin itong tata ko. Sorry, anak ko. Nakuhanin mo. Ingat ka palagi na. Babay, anak. Babay. Malikot ba? Ingat ka. Anak ka, ingat. Maging mabait ka doon. Napakahirap po para sa isang nanay na mawalay po ang kanyang panganay na anak dahil ito po yung nagsisilbing mga mata sa bawat akbang po ng kanyang mga paa. Pero dahil nga sa hirap ng buhay at sa kalagayan ng kanyang panganay na anak ay handa niyang tiisin ang lahat para lang mapabuti ito at mapaayos ang kalagayan ng kanyang anak kahit pa sila ay magkahiwalay na mag-ina. Lakbay kalinga, lalaban ka kahit mapatid. Babangon ka, lakbay kalinga, sama-sama tayo. Lakbay kalinga.
mga ano. Kakayanin namin dito ni Bunso, anak. Ikaw mo, Nay, pahinga mo dyan, tawel. Kayo po yung pakatatag po. Kasi sadyang nadaan po yan. Nadaan po talaga sa buhay yan. Ngayon lang po na mapapawalay sa akin ng anak ko. Kung naman po mas makakabuti po sa kanya, bilang magulang, ano po, bilang pong ina, Kahit po di ako titiisin niyo po. nakakakita. Titiisin niyo po Mag-isa ko yung talaga. nilalagaan at pinalaki. Kahit po yung nanay ko, di niya ranasang alagaan yung mga anak ko. Talagang sinakripisyo ko po yan kahit wala akong paningin. Kaya ngayon lang po yan mawawalay sa akin. Titiisin niyo po talaga. Dahil ano po ang nakasalalay po dyan ay kinabukasan ng inyong anak. Ano po, magandang kinabukasan ng anak niyo. Yan naman po hindi makakalimot at kayo naman po yung laging babalikan. Masakit nga lang po dahil anak yan eh. Pagbalik po niyan sa pasukan, doon na po yan sa Mayon Volcano. Sa Payaw ko na. Magiging okay din po yan. Papakatatag lang po kayo kasi may isa pa po kayo dito. May adit pa po yung inyong bunso. Kaya naman po kayong gabayan po niyan Hindi po yan nalayas pag marunong naman po sila. Siya. Kaya naman po ako naluwas doon sa anak ko. Naisip ko nga yung aming budget dito, isa pa akong dagdag. Kaya hindi po kayo dito naglalagi nanay dito po sa kanila. Pagkakanapan rito na bisita naman ako sa kanila. Ayos lang yan ay pakatatag ka. Okay lang po yan. Yan po ay para sa ano. Para sa ano po para yan? sa ano po, kinabukasan ng inyong anak. Yun po ang isipin ninyo. Para po sa kinabukasan ng anak nyo yan. Sabi nyo nga po kanina, kung mananatili dito ay baka kung mapaano pa. Ano ho? Siguro naman po bilang isang ina, mas gugustuhin po natin na kahit malayo, basta alam po natin magiging maayos. Ano ho? Kesa po na naandito lang. Na po siya, ay pagdating niya ay puro dugo na po yung ganito niya. Kaya sabi ko, dadalhin na kita sa Laguna. Sabi ko, sa pasukan, sa Albay na. Okay po yung desisyon na yun. Kasi ho yun ay para sa anak nyo. Ganun po talagang pagmamahal ng isang ina. Ano, kaya dapat ay papakatibay kayo at may bunso pa kayo na ito pa na mag-aano sa inyo. Katulad po niyan, marami pong makakapanood po sa atin. Baka meron po kayong gustong hilingin. Ano po bang gusto niyo mangyari? Baka ho, mayroong mabuting puso po dyan na gustong tumulong. Gusto ko po sana ay yung katulad po nung makilala ko ng asawa ko na ako'y may tindahan sa tabing ilog, kumpleto po ako ng grocery. Kasi sumali kaya po ako na nakalikom ng punan. Sumali po ako sa mga paluwagan. 10 paluwagan po ang sinalihan ko. Palibasa po yung tindahan ko yung malakas dun sa tabing dagat. Sa akin po namimili ang mga mangingisda. Na i-survive po ang mga hulugan tuwing 8, 18, 20, yung 15. Basta marami po akong hinuhulugan nun. Kasi ako po may 3 hawak na tao. Nagpaparipa po ako ang mga tinatama na yung mga appliances sa bahay. Yun po ang gusto ko sanang ibalik kung ako yung muling magkakapuhunan. Di para po yung anak ko, pabalik po ulit sa poder po para po hindi kami magkahiwa-hiwalay. So, madaling salita po, grocery po. Ano ho, yung mayroon po kayong sari-sari store. Yung pagpupunan po namin mag-ina kahit po hindi grocery, yung may magimpunan ako sa mga pahulugan, nagpapahulugan din po ako noon ay. Tapos may mga hawak din po akong estudyante sa school na pinagtitinda ko ng mga kung ano-ano sa school. Para po yung pagkakataon na na magkakasama-sama kayo mag-ina ay narito po. Tsaka po para po yung panahon ko noon na nawala, nung dalaga pa na ako'y naging abala sa mga, ako din po kasi ang nagluluto ng mga pinatitinda ko sa school. 8 bata, estudyante ang hawak ko noon. Ay kayo po ang nag-aano Ako rin po po, noon. mga pulburon po, maning matamis, maalat, maasapan, yung tubliro. Ako po ang nagluluto noon. Kumbaga lagi lang akong may mata. Tapos walang po yung magtitinda ko, 20% yung bigay ko sa kanila.
Marami po ako diyang naging magtitinda sa barangay Pinagsakayan, Ipil, dito sa Bantulinaw. Ay dahil nga po nag-asawa ako, pinatigil ako ng asawa ko sa mga gayong negosyo ko. Ay yung po sanang kung gusto kong ibalik kasi nung panahon pong yun, kumikita din ako ng malaki, nakakatulong ako sa mga magulang ko, saka po dun sa mga pamangkin namin kung naulila sa magulang. Ay kaya sabi ko nga po, kung maiibalik ko yung noon ko, kung nakatulong nga ako nun sa magulang ko at mga pamangkin, lalo na dito sa anak ko. Dahil dadalawa sila, tunay ko pang kumbaga anak ko talaga. Nakakapagluto yun, ma'am. Nakapagluto po siya. Sino po ang namimili po ng mga time na po yun? Ako. Ay, kayo po. Nakakapagpatinda po ako noon sa mga magtitinda ko ng nasa 2,000 isang araw. Doon po sa 2,000 yun, may tubo na po ako doon 400. Magkano po ang inyong puhunan po nung time po yun? Ano po, hindi ko po kasi nga po, halimbawa po sumali ako ngayon sa paluagan, tatanggap ako ngayon pitsasin ko ng 5K. Ngayong 8, 5K, ganun po ng ganun. Tapos ay pinaiikot nyo lang po yung Tapos pinaiikot. yung po dito, buko ditong nagpatinda ako sa mga estudyante, nagtindahan ako sa ibaba kasi malakas po doon at mga mangingisda doon sa tabing dagat. Tapos yung nga pong asawa ko, naging customer ko po yan sa Red Horse. Kaya marami po kayong po noon, source ng income. Kaya di naman po sa pagano, kahit ako'y ganito ang kalagayan, doon sa asawa ko, 3 po sila nung pinagpilian ko. Napaswerte naman po, Minaan naman po talaga ako ng taong, yung pinili ko po ay matanda sa akin ng 10 taon, ay talaga naman po minahal niya ako. Hindi lang po ako, pati mga magulang ko, mga kapatid ko, mga pamangkin. Naging mabuti po naman siya. Kaya sabi ko nga po ay bigay na sa akin ng Diyos. Kaya lang ibinawi din. talaga sigurong tapos na po yung kanyang mission. Kaya talaga wala na, kinuha na. At hindi naman po sa inyo kukunin yun kung alam ng Diyos na hindi nyo kaya. Hindi ko po alam kung kaya ko. Kaya nyo po yan. Kasi po kayo pa yung may mga anak. Huwag po kayong susuko at yung mga anak ninyo ang kawawa. Ano po? Yung mga anak po ninyo ang inyong magiging lakas. May mahulog ka rin to. Hindi ko po makakalimutan yung kaya ito po ang ganda po ng katawan ko. Namahit na ako kasi po kung minsan 2 araw akong hindi ko makain dahil nagugunita ako yung mahal ko. Anong gusto mong lutuin ko? Gusto mo ba yung paborin? Hindi ko po malimutan yung mga gano'n. Ang hirap po talaga. Mahulog ka. Kaya kahit kakain na lang ako. Hindi ko na maituloy. Pag nagunita ko na po yung mga ganong pag-aabayan niya sa akin. Tutoy. Mahulog ka dyan. Kaya sana po sa mga nabubuhay pang asawa, sana sulitin nila yung mga oras na magkakasama pa sila. Ibuhos nila lahat ng pagmamahal. Dahil ako po, wala na naman ang gawin ko. Hindi ko na kayang ibalik yung asawa ko hanggang alaala na lang. Tutoy. Bago pa kasi din. Pero din po kayo niyan. Maka-recover din po kayo. Po. Basta pag kayo nangihina, ang isipin niyo po yung inyong anak. Yung inyong mga anak. Lalo na po yung inyong babae. At yung goal po nyo, yung gusto nyo mangyari na mapabalik siya rito, yun po ang magiging lakas nyo. Okay lang po yan na talagang mas pat bago po parang may isang taon na po ba? Wala po. Ano lang po na 9 na buwan lang po at kalahati. Wala pa isang taon. Kaunting grocery na magagamit nyo po ng pang ilang araw. Maraming salamat. Sana po na yung makatulong sa inyo. At sana po ay mas marami pa pong
magbigay po ng tulong para sa iyo. Ano Ma'am, ay pwede po kaya akong manawagan sa partido ng asawa ko. Pwede naman po. Sa mga pamilya Reblando po sa Mayong Volcano, sobra po akong nagpapasalamat sa inyo dahil mula po nang mapangasawa ako ng kapatid nyo, ay minahal nyo ako ng higit pa sa inaasahan ko, sa kabila po ng kalagayan ko, kahit mga may karunong kayo ay minahal nyo ako. At hindi nyo po kami pinabayaan, lalo na sa mga panahong inaatake yung asawa ko. Lagi kayo nagpapadala ng pagkain namin, pang-maintenance. Lalo na po nung nawala na yung asawa ko. Kaya ngayon naman na kumbaga kinukulang na rin kayo nagpapadala, naiintindihan ko dahil alam ko rin naman na may matindi din kayo ngayong pinagdadaanan. Babangon ka, lakbay kalinga, sama-sama tayo. Lakbay kalinga, hindi sa bawat sugat mo, may lunas na hatid. Sa bawat takot mo, may tapang nagising. Hindi hadlang ang unos, hindi hadlang ang dilim. May puso kang sinasalo, may pamilyang kakampi.